Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ralph Recto, itong sila DBM guys, anak ng kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo. So, ang gulo ito mga, ginugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupunteriya nila. Oh. Yung mga nasa business sectors, tama na pa-cute. Naku po, hindi naman cute yan si Bongbong eh. Pero sabi nila, tama na pa-cute. Sampulan mo na. Business groups demand Marcos confront massive corruption heads on after trillion taxpayers. Ito, magandang araw po mga kababayan. Ngayon lang po tayo nakakita na kawani ng gobyerno na ayaw pinakiusapan ng senador dahil para sa kanila yung pakiusap ng isang Senator Bongo na dapat bigyan naman ng atensyon ang health ng sambayan ng Pilipino, abay sinasabi po nitong si Secretary Ralph Recto na Department of Finance na hindi daw po siya dapat inuutusan. Ngayon lang po tayo nakakita. Kaya ang sabi nga po nitong si Ted Pailon, saan sila kumukuha ng kanilang kasing kapal ng pagmumuka. At bago natin talakayin yung lahat ng issue na ating pag-uusapan, ito pa po mga kababayan, mga business group or business sectors, kasama po yung Makati Business Club, abay naglabas po ng kanilang sentimento ngayon at sila ay naglabas ng isang sulat kung saan ay pinipressure nila itong si Bongbong Marcos na kung talagang si Bongbong Marcos ay seryoso sa kanyang sinasabing papanagutin ang lahat na involved sa anomalya ng flood control, abay dapat magpakita siya ng kanyang resibo na talagang may mananagot. Pero hanggang ngayon, ilang days na po, no? Almost 3 months na, wala pang nakulong. At yung mga congressman na unang pinangalanan at nasa listahan, nasa computer ng mga taga-DPWH, pinangalanan ng mga diskaya, ay mukhang nakakalimutan na po. So, sabi nga, ito po ay talagang isang malaking sarsuela, sabi ni Vice President Sara. Okay, marami tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan dito po sa ating reaction video. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito mga kababayan. Okay, unahin natin itong kay Senator Bongo, no? Kung saan ay imbis na makinig itong si Ralph Recto, abay mukhang nagalit pa siya kay Senator Bongo sa pakiusap ni Senator Bongo na dapat bigyan po ng pagkakataon na iprioridad naman itong kalusugan ng sambayan ng Pilipino kaysa mga ibang proyekto ng gobyerno na ninanakaw lamang, no, ng mga nakaupo sa ahensya at ninanakaw lamang ng mga congressman. Ito panoorin natin. Hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang pakiusap. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Tanginang yan. Gago eh, no? Para sa kanya, inuutusan daw po siya. Ang pakiusap, ang para sa kanya ay isang pag-uutos. Saan ka makakita ng ganyang klaseng pag-utak, no, nitong sekretary na ito? So ito yung utak oligarko mga kababayan po natin. Ayaw nila na sila ay pinapakiusapan. Iputang ina, no? Trabahante po kayo ng sambayan ng Pilipino. At ang pinapakiusap ng isang Senator Bongo ay para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi po kayo inutusan, gago. Pondo sa program, lalagay mo sa unprogram para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Paano hindi lumalaki ang deficit ng ating bansa? Iputangin na utang kayo ng utang tapos ninanakaw nyo, mga gago pala kayo. Ngayon, sa usaping unprogram, kung papayagan natin yan, siguro may mga dalawang dahilan lang kung bakit mahalaga yung unprogram fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte at sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin niya para sa kalabidad. Ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off ng DBM yung paggawa ng NEP.
na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off nung ginawa yung NEP. At maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan, ay pwede mapondohan yan kung nandun sa program. So, to me, only for these two reasons na pwede magkaroon ng program. Siguro pwede natin tignan as a percentage. Di ba mga kababayan po natin, bakit gusto nila magkakaroon ng program? Di ba? Kasi anytime, total, sila naman yung nasa kapangyarihan. Sila naman yung may kapangyarihan na mag-allocate ng mga pondo or budget. Bakit, no? Wag na lang sila maglagay ng unprogram fund. Kasi ganoon din naman Imagine nyo, hindi pa nga tapos itong nasa program, no? Program fund. Bakit nila gagalawin na po yung mga proyekto na nakalagay sa program fund na hindi pa naman nagaamit itong mga proyekto na nakalagay sa program fund. At the same time, ang purpose po ng unprogram fund, no, hindi man tayo ganon ka eksperto pagdating po sa usapin ng sabihin natin ng usapin ng finance, pera. Pero napaka-basic lang po para sa atin, mga kababayan. Pag sinasabi mong unprogram fund, ibig sabihin marirelease lang po yan o mabibigyan lang po yan ng allocation, pondo or budget yung mga nasa unprogram fund. Kung tayo po ay nagkakaroon ng excess na kita, excess na koleksyon ng buwis, paano tayo magkakaroon ng excess ng koleksyon ng buwis? Kailangan pa po nating mangutang para lang mapunuan yung mga nasa program fund. Diba? So bakit kailangan pa yung unprogram fund na yan na i-activate or gagamitin yung mga proyekto na nakatago dyan? Putang ina, wala naman tayong excess na koleksyon. Kasi ngayong 2025, magkano ang utangin nila? Mahigit 1 trillion ang kailangang utangin di umano para mapunuan yung budget na nasa program fund sa taong 2025. Imagine nyo, kanang ninakaw nila? 1.3 trillion. Putang ina, hindi mo na pala kailangan mangutang para lang mapunuan yung budget na yan. Dahil ang mga perang inuutang, nasa kanila lang pala, nasa kanilang kaalyado lang na ibinulsa. Oy, shoutout kay Martin Romualdez, saldi ko. Tangina nyo, mahiya naman kayo, ibalik nyo naman ang mali-malitang ninakaw nyo. Alam mo ka, gagawin pang state witness, no? Only in the Philippines. Kaya nga sabi ni Manong Chavit, sa ibang bansa, nagsibagsakan na yung kanilang gobyerno dahil sa mga matitinding rally ng mga kabataan dahil sa mga matitinding korupsyon. Pero yung korupsyon na nangyari sa ibang bansa, Madagascar, Indonesia, Nepal, hindi ganun kalaki kumpara sa atin. Sa atin, sobra-sobra, kumbaga. No? Pero ang tao po is mukhang wala, hindi pa rin nagsasalita. Ano pang inaantay nila? Kaya ang panawagan ni Manong Chavit na dapat magkaisa na itong mga bata, dapat mag-organize na sila ng isang malawakang peaceful rally para po i-call out, no? Ipanawagan na bumaba na lang itong si Bongbong Marcos para magkaroon ng solusyon itong mga anomalya ng korupsyon sa ating bansa. Kasi imagine nyo po, mga kababayan po natin, kahit yung ibang bansa, mga dayuhan, nakabantay na sa matinding korupsyon na nangyayari sa atin. Japan, tinitingnan ngayon nila, inobserbahan nila. Kasi natatakot po sila na baka yung pinupuntuhan nila mga proyekto sa ating bansa, iba ka na nakawin. Yung South Korea o yung Amerika ngayon, nagsabi na sobrang talamak ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. And sa ibang bansa, yung mga leaders nagre-resign, iba nagpapakamatay. Sa atin, nagyayabang pa na kaya niya daw po linisin ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero almost 90 days na, almost 3 months na, wala pa rin pong nakukulong at naparusahan. Puro press conference lang ang ginagawa ng sekretary ng DPWH. Puro press conference lang ang ginagawa ni Claire Castro. Puro press conference lang at pagmamayabang sa media ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Diba? Tapos ito ngayon, nasabihan lang na dapat i-priority ang kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Ibutang na nagalit pa kasi inutusan daw siya. To the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro ang program. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol naman doon sa nabanggit nyo na PhilHealth o yung excess revenue ng GOCC. Katulad nung sinabi natin dito nang tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso
sinabihan tayo base sa 2024 GAA. Mandated. The DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? Kanong chairperson po ako ng Committee on Health with your support noon sa 18 Congress na talagang pinaglaban natin yung mga additional hospital beds, renationalization. Salot-salot tayo dito sa pinaglalaban ni Senator Bongo na kalusugan ng bawat Pilipino. Saludo po tayo kay Senator Bongo. Kung kakailanganin dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers at pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pang discretion ang ibinigay sa akin ng basta excess mandate po. na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang pakiusap. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Right. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Alam mo, napakabastos talaga itong si Recto na ito. Nakapakagago talaga, mga kababayan po natin. No? Hindi naman siya inutusan. Nakikiusap nga paulit-ulit na sinasabi ni Senator Bongo, no? Na nakikiusap siya, nabigyan naman ng priority yung kalusugan ng ating sambayan ng Pilipino. Tapos tangina yung gagang sekretary niya ata itong nasa likod, no? Tuwang-tuwa pa nung sinabi nitong oligarko na si Recto na wag daw po siya utusan. Grabe mga kababayan po natin. Ito yung problema kapag ganitong klase po yung nakaupo sa ating bansa. Oligarko, no? Hindi naiintindihan yung kalusugan ng sambayan ng Pilipino, hindi naiintindihan yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi nakikiusap naman si Senator Bongo. Kasi sa totoo lang, yung pangunahing problema din po ng ating bansa, lahat sinabi ni Senator Bongo pwede nyo pong panoorin yung buong video na yan sa Facebook page ni Senator Bongo. Sinabi naman ni Senator Bongo pinaliwanag niya lahat na ang daming gustong magpa-hospital pero hindi makapagpa-hospital dahil nga po walang pambayad at ang ating mga government hospital wala po silang sapat na mga equipment, pasilidad, doctors para maserbisyuhan ang mga Pilipino lahat na nangangailangan. Kaya ang pakiusap ni Senator Bongo kung pwede lang, no, priority yung kalusugan natin. Nagalit pa kasi daw po siya inutusan. Kaya sa sinasabi niyang inutusan siya, mga kababayan natin, alam nyo, may sagot dyan itong si Ted Pailon, mga kababayan po natin, no? Sabi nga ni Ted Pailon, saan kumukuha ng kapal ng pagmumukha itong mga taong ito? Hindi na po sila nahiya. Talamak yung corruption. Puro pa rin sila pangako ng pangako. Walang aksyon na ginagawa. Tapos kung sila ay pinapakiusapan, galit. Para sa kanila sila inuutosan daw. Kasi sanay po sila na umuutos. Mga oligarko po yung mga ito hindi nila naintindihan yung hirap na nararamdaman ng mga Pilipino. Ito. Usap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Ralph Recto. Yan. Ralph Recto, makinig ka, gago. Itong sila DBM. Yan, pangandaman, no? Kayo yung nagre-release ng budget. Kayo yung isa sa mga dahilan kung bakit talamak po yung nangyayaring korupsyon, ghost project sa ating bansa. Tandaan natin, hindi ma-release ang pera kung hindi aprobahan ni Ralph Recto, hindi aprobahan nitong DBM at hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos yung pondo, yung budget na yan na punong-puno ng insertion. Usap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Gagawin, no? Ito, pakinggan mo. Pakiusap ko rin sa'yo, makinig ka sa sinasabi ni Ted Pailon.
Ralph Recto, itong sila DBM, Pangandaman. Isa rin yan, no? ay anak ng kayo humuhugot ng kapal na mukha niyo. Ayan, saan kayo humuhugot ng kapal ng pagmumukha nyo? Ralph Recto, Pangandaman, Bongbong Marcos, Saldico, Martin Romualdez, Sandro Marcos, at ang kanilang mga alipores na umubos sa kaban ng bayan. Sorry po sa salita, pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong Anomalya, trilyon-trilyon, ayaw utusan. piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo. Kapal kasi ng pagmumukha, mga kababayan po natin. O, Bongbong, ito pa, makinig ka. Pangulong Marcos Jr. Sa balita natin kanina, sa kanyang interview, sabi niya, hindi daw niya ang ginawa itong pagbubulgar ng iskandalong ito for political purposes. Pero ako tingin ko ho dito, ginawa niyo po yan, Mr. President, to save your presidency. Yan, tumpak, mga kababayan po natin. Actually, may sinasabi dyan si Bibi Sara na sinasabi niya hindi niya ito ginagawa is for political purposes. Of course, kung titingnan po natin, sabi nga ni Bibi Sara, hindi mo naman talaga dapat itong gawin for political purposes. Dahil unang-una, hindi ka na naman tatakbo Diba? Kung yun lang yung plano mo na hindi ka na talagang tatagal sa pwesto mo. So, di ba? Hindi ito for political purposes yung ginagawa mo. Yung pangarap nila na tumagal sa pwesto at hindi bababa, imalinaw po na ito po is political purposes ang kanilang ginagawa. Kasi, bakit ka pa mag-iingay dyan? Bakit ka pa magpapa-imbestiga? Bakit ka pa mag-create ng ICI? May mga ahensya naman ng gobyerno na dapat mag-create. So, anong purpose ng ICI na yan? Para pagtakpan, i-cover up lang yung investigation na ginagawa nila. Kaya nga sabi nitong si Ted Pailon, mga kabayan, ito po ay para i-save ni Bongbong Marcos ang kanyang karir bago matapos ang kanyang termino. Kasi naniniwala pa itong mga gagong ito na kaya pa nilang paikot-ikotin yung mga Pilipino. Sa kabila po na nakikita na po ng mga Pilipino, tingnan nyo 97% po, mga kababayan natin, ang nagsasabing talamak na po ang corruption. Ang tiwala kay Bongbong Marcos sa isang manipulated survey is 34%. Manipulated, take note po. So, ibig sabihin, kung ito po ay talagang organic na survey, baka 10% na lang. Ito na lang yung mga bangag, adik, mga naluluko ng kanilang mga propaganda, yung mga naniniwala kay Claire Castro. Ito na lang po yung nagbibigay sa kanya ng positibong ratings. Pero karamihan ng mga Pilipino alam na kung sino ang utak ng korupsyon. Nasa dugo po ng mga Marcos ang pagiging magnanakaw Para iligtas ang inyong mga sarili. Tama. Kasi kung iba po ang nag-bulgar nito, di ba? Tandaan natin, mga kababayan, si Tatay Digong pa lang, 2024 pa lang, sinasabi niya na yan. Na napaka-corrupt itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Gusto nila lang pagtakpan yung kanilang ginawang pagnanakaw. Ginagamit nilang ayuda, ginagamit nila sa kanilang People's Initiative sa pagkukulikta ng mga signature para baguhin po yung ating konstitusyon. Ginawa po nila yan. Nabisto po sila. That is corruption. Si BP Sara, matagal niya lang sinasabi na ninanakaw ni Martin Romualdez, Saldico, kontrolado nila ang pera ng taong bayan. Ang kanilang dinadawit na si Joel Villanueva. Di ba? Sinasabi ni Joel Villanueva na yung nagbabantay ng blood bank ng Pilipinas ay si Dracula. So yung magnanakaw ang naghahawak ng pera ng taong bayan. Sinabi ni BP Sara, dalawa lang. Yung naghahawak ng budget natin, yung nagko-control. Sila yung nag-decide kung sino po yung bibigyan nila ng pondo o sino yung hindi. So, yung lahat ng mga sumusunod sa kanila, yung mga alipores nila, nakatanggap ng pondo. Pero lahat ng mga nanindigan sa tama at katotohanan, walang pondo. And mismo, sinabi ng isang dating congressman, Busita, na simula nung hindi siya pumerma sa impeachment ni VP Sara, tinanggalan po siya ng budget. Congressman Pulong, walang budget. Congressman Ongab, at marami pang mga congressman na hindi po pumapabor sa kay Martin Romualdez, tinanggalan ng budget.
Senator Marcolita, Congressman Marcolita, sinasabi na hindi na po binigay yung mga budget nila, kahit allowance hindi na binigay dahil po kay Martin Romualdez. So bago pa nagsalita yan si Bongbong Marcos, bulgar na ang korupsyon. Paulit-ulit yan na humihingi ng transparency. Itong mga hakbang ng maisog sa pangunguna ni Atty. Vic Rodriguez. Tayo po ay paulit-ulit natin na hinahanap na saan yung 5,500 flood control na yan. So, paano niya sabihin na siya yung nagbulgar? Paano niya sabihin na siya ang naglabas ng anomalya ng flood control na ito? Diba? Hindi po. Ngayon niya lang yan ginawa kasi sunog na po sila. Diba? Bulagta na po marami. Kung sakasakali po. Ito ang panahon na kailangan natin ng people power. Nako po. Alam nyo, marami na po yung nanawagan ng people power. Talagang dapat yung kapangyarihan ng mga Pilipino, ng ordinaryong Pilipino ang masusunod. Anong version naman ng people power ang sinasabi ni Ted Pailon? Kasi yung kay Chavit Singson, ang gusto niya na people power is pangungunahan ng mga kabataan. Pero hindi magulo, peaceful. Ang gusto naman po ng UPI at ng hakbang ng maisog, lahat, yung organic na mga Pilipino, pangunahan ang isang people power sa isang malawakang kilos protesta na peaceful din. O, tingnan natin kung anong version naman na panawagan nitong si Ted Pailon. People power po sa pagmamasid dito at pagbabantay at pag-iingay nang sa ganun po, itong mga dapat na tumrabaho po dito sa pag-build up ng kaso, gawin talaga ang kanilang responsibilidad at walang are-areglo o walang pipiliin. Yun, tama. So, yan ang version po ni Ted Pailon. So, ang version ni Ted Pailon naman ng people power, sabay-sabay magbantay, sabay-sabay mag-ingay sa anomalya po ng corruption na nangyayari sa ating bansa. Using the people's power. So, ibig sabihin, magkaisa yung lahat, yung kanyang panawagan. So, ngayon, ang atin po lamang ay... di ba maghihintay po tayo dito? Naiinip na po tayo. Naiinip na daw po si Ted Pailon. Sigurado po ako, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. At marami na po talaga dito ang may mga agam-agam na at duda na. Kaya nga sabi natin, girl, ngayon, ito ang panahon na kailangan natin ng people power. Hindi na tayo papayag pa dito, mga kapatid, na may mga makakalusot na mga sinasabi nga pong hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon ay mga Godzilla. O mga... Grabe naman yan. Mas makunat yung kaysa buhaya. Godzilla po. Dinosaur sa usapin po ng katakawan sa pera ng bayan. Ako'y umaasa sa ating Prosecutor General na kung ano man ang mga isasampang kaso doon sa mga involved, ay talagang hanggang dulo makamit ng taong bayan ang hustisya. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, wala tayong maasang hanggang dulo na hustisya. Lalo na yung Ombudsman si Boyeng Remulla. Nakita nyo po ngayon kung sino ang kanilang tinatarget. Ang kanilang tinatarget po ngayon, nakita nyo po, is mga Duterte. Now, after na hindi nila kayang si BP Sara, sino yung kanilang tinatarget ngayon? Ang kanilang tinatarget ngayon ay si Senator Bongo. At hindi lang po yung ICI ang nag-iimbestiga ngayon. At nagsasabing dapat balikan sa 2016 ang anomalya sa flood control. Yung investigation, DPWH, Ombudsman, at ang kanilang tinatarget, yung DO Manoy, yung joint agreement ng pamilya po ni Senator Bongo at ng mga Diskaya. Tandaan nyo po mga kababayan wala pong corruption na nangyari. Kung mayroon man ay sabihin natin hindi lantaran. Ghost project, walang nagreklamo na may mga ghost project, walang nagreklamo na 1 buwan, 3 buwan o hindi pa umabot ng 1 taon ay nasira na po yung mga flood control noong nakaraang administration. So bakit doon sila mag-iimbestiga? Malinaw po, di ba? Na yung sinasabi ni DJ Chacha na dapat magkaroon ng hustisya hanggang sa dulo, hindi po yan mangyari actually. Maniwala po kayo. Hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupong presidente, hindi po mangyayari na magkaroon po tayo ng hustisya. At lalong hindi po mababawi yung mga pinagnanakaw nilang pera. Kasi yung DPWH na nag-iimbestiga sa kanyang departamento, may mga alaga din po kontraktor. O mamaya puntahan natin sila Viste.
Kinanta po yan ng isang batang congressman mula sa Batangas. Boying Rimulya, may mga kaso pero ginawang ombudsman. Unang araw na pagharap ni Boying Rimulya bilang ombudsman sa lahat ng mga mainstream media, ano yung kanyang sinabi? Ano yung kanyang target? Si Vice President Sara. Hindi si Martin Romualdez, hindi si Saldico, hindi yung mga 67 congressman na sinasabi nitong si Ping Lacson na di umano i-involve. Mas priority pa nila na ipin down yung mga senadors eh. O ngayon, tingnan nyo po mga kababayan natin. Yung mga senador na kanilang pinipin down ngayon, wala po silang sapat na mga ebidensya na maglilink doon sa mga senador. Kundi puro haka-haka lang. O yung kanilang ginamit na witness na si Bryce Hernandez laban kay Joel Villanueva, laban kay Jingo Estrada, o pinailan na ng kaso. Kasi wala po silang sapat na ebidensya. Joel Villanueva, galit na. Nagpapahiwatig na po yung JIL na hindi lang daw po dapat silang mananahimik, hindi lang daw po sila dapat pumapayag na binabato lang sila ng papilman o anumang allegation. So, kailangan na daw po nilang maglabas. Kailangan na po nilang patunayan. Ako po, kaya isa po yun sa ating inaasahan, no? Na may mga mangyayari sa mga susunod na araw na hindi po nila inaasahan dahil po sa anomalya na ginagawa po nila. Dahil sa cover-up na ginagawa po nila. Ombudsman, DPWH, ICI, lahat po ay ginagamit nila against the opposition. Kaya baliktad po yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya po ay pinopolitika. Siya yung namumulitika. Gago siya. Diba? O, pasok natin si Attorney Topacio, ang batikang abogado. At ang ICI independent. Yes. Yung ombudsmans, dapat independent yon. Yes. Kaya nga ang pagtutol natin kay Rimulya Ano maging independent yan? Iasong ulol nga yan. ay hindi dahil funny looking siya, kundi dahil Funny looking. Siya ay tao ng presidente at nakita naman natin kung paano pilitin siyang ipasok. Opo. Pinilipit, binendalo, binrake-dalo na nga eh. Binendalo, break-dalo pa. Attorney, under ng Tanod Bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. Wala nang Tanod Bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman today. Hindi. Ang Tanod Sabi Bayan nila. dati, Sabi hindi. Ay, hindi ba? Ang Tanod Bayan dati ay Office of the Special Prosecutor ngayon. Nawala yung Tanod Bayan. Nawala yung Tanod Oo, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Oo. Kasi yung from ombudsman, talagang may ombudsman na. set Then may aside Tanod yun. Bayan, yan ang nag-iimbestiga. Okay. Nawala yung Tanod Bayan, naging Office of the Special Prosecutor, OSP. OSP. Oo, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Ito, matatawa ka. Unang-una, yung ICI, nasabi na natin yan, bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? May plano daw kasi na tumakbong Vice President. Kaya laging umaharap sa mga press conference. Hindi ba siya ay alter ego ng presidente? Opo. Siya nag-iimbestiga. So, parang ganun yun. Bala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero, May representative nandoon, siya. karay-karay mo yung nanay mo. Hindi bagay ito. Opo. Hindi bagay ito. Di ba? Yung si Rimulya, dumalaw doon nung DOJ secretary. Di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi ni Rimulya. Isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Okay. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari dun sa mga binanggit na mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari dun sa maleta? Nawala na po yung malita, na-dispatcha na. Si Martin Romualdez, magpapagamot daw. Nagkasakit si Martin Romualdez. Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, pinipilit pa siya ni Lacson. Di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po, mga congressmen. Imagine mo ang gusto nilang banggitin yung mga senador, yung nasa computer niya, mga congressman. At magtaka ka, hanggang ngayon, yung mga nasa computer niya na pangalan ng mga congressman, hindi pa nalalabas. Kasi kung seryoso po sila sa investigation nila at patas
talagang independent yung investigation ng ICI na yan. Dapat nilabas nila kung ano yung nilalaman ng computer na yun. Sino-sino yung mga putang inang congressman na yan, ng mga kontraktor at kumukuha ng porsyento kay Bryce Hernandez. O bakit hindi nila nilalabas? Kaya nga galit na galit yung yung congressman ng Kamanggagawa Party List. Pinuntahan niya mismo yung ICI dahil walang transparent At tinanggal pa po nila, itinigil pa po nila yung Senate Blue Ribbon Committee. And now, lumalabas na naman ang putangin ng pangalan nitong si Ping Lacson. Si Ping Lacson na naman daw po, animal na yan, mga kababayan natin. Ang gagawin po nilang, or ibabalik nitong si Tuta Soto na chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang kapal ng muka, mga kababayan natin. Nag-resign na nga po yan dahil, di ba, tinablan. Nag-resign na nga po yan dahil napahiya po siya kay Senator Marcolita. Kasi ang inakala niya kasi na masira nila si Marcolita kung i-connect nila yung kanyang asawa doon sa mga insurance na mga diskaya, bumaliktad pa nga Sila palalo yung napapahiya at sila ay napipressure ngayon sa taong bayan. Kaya nila, kaya nila sinuspindi mo na itong Blue Ribbon hearing. Tumigil na si Lacson doon. Wala nang in-schedule na investigasyon Wala pagkatapos na. noon. O baka ngayon, ang gulo, ito mo ginugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Di ba? Paano mangyayari? Siyempre, hindi nila kaya si BP Sara. So, sino na lang? Bongo na lang. Kasi yan ang makakatapat ni Vince Dizon as Vice President. Kasi tatakbo pala si Vince Dizon na Vice President sa pagdating ng 2028. So, Bongo naman. And kapag si Bongo, pwede nila i-connect. Oy, ano kasi yan? Utos ng mga Duterte. Ay, Sara kasi yan. Utos ni Sara yan. Yan ang pwede nila i-connect dyan. Kaya Bongo. Bongo na naman sila ngayon. Kaya kailangan itong Senator Bongo, hindi pwede yung tahimik lang. Dapat ilabas niya rin yung kanyang galit. Imagine mo, sinabihan siya na, huwag mo kaming utusan. Kung ibang senador yun, hindi papayag yun na gano'n ang sasabihin sa kanya. Kasi unang-una, hindi naman po sila inuutusan. Sila po ay pinakikiusapan na gawin nila ang kanilang trabaho bilang kawani ng gobyerno. I-priority yung kalusugan. Pero nagalit kay Senator Bongo. Patuloy natin kung paano nila ngayon tatargetin itong Senator Bongo. Pakinggan natin muli si Attorney Topacio. Sa atin ngayon. Binibigyan ng kasalanan. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala ako nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Wala na yun. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang Diba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinofloat nyo pa na, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging... Tanginang yan. Ang utak ng pagnanakaw gagawing state witness. Mga gago talaga State witness, from all indications, kasama siya. Kasama siya. Siyang nasa pinuno, siyang speaker Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya. Guest dito, guest doon, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Nakikita nyo na yung pattern Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Sayang, no? So, napakaraming alam ng mga diskaya. Kung matino lang talaga yung namumuno ngayon sa gobyerno, matutukoy agad at mapapakulong agad yung mga involved na yan. Kaso wala po Yung mga diskaya, hindi nila pinapakinggan yung mga sinasabi niya na involvement ni Martin Romualdez Saldico at ng mga congressman. Tapos, si Bryce Hernandez, na yung nilalaman ng kanyang computer ay mga pangalan ng mga congressman. Hindi rin sila interesado dahil congressman. Kailangan mga senador, kagaya ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Senator Bongo, kailangan ganun yung mga involved para talagang tutukan nila at talagang ididiin nila. Pag senador, ididiin. Pag congressman, kaalyado, ano na yan, pinding muna natin yan.
Talaga tayo masa. Di ba si Singson Opo. nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Parang si Lacson, di ba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Tama. Bakit ka nagpapa-interview na tingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez? Mali na yun. Oo, ito, ganoon din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Tama po yan, mga kababayan po natin. Ako, napakagaling talaga itong veteranong abogado na ito. Tama, ayaw nila bigyan ng witness protection program dahil baka kung sino-sino ang kumanta. Edi kung naka-livestream yan, pag kinanta niyan, sa pool sila lahat. Kaya kailangan iipitin para matakot at pwedeng tanggapin ang script na kanilang gustong palabasin. Ganun po yung nangyari. Nakita niyo po ba, mga kababayan po natin, yung nangyari kay Karma? Nung naipit si Karma, bumaliktad. Kaya ako sumasaludo ako kay Colonel Grijaldo na never po na bumaliktad. Sinakripisyo ang kanyang sarili, nagpakulong para lang manindigan. So dapat itong gawin ng mga Diskaya. Magpakulong na lang sila. Total, talagang involved naman sila sa pagnanakaw eh. Pero wag silang pumayag na gamitin pa sila sa script na gusto ni Boyeng Remulla at ni Martin Romualdez. Of course, ang principal si Bongbong. Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin iipitin. Oo. Yun ang game plan dyan. Halatang halata natin. O, kita mo Halata. Yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay Bongo. yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo. Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pang isa, ito, report ito ng isang media organization, ha? Sige, Basahin ko sa inyo. Verbatim. Kinopya ko, baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay ha, ito. May nagpadala sa akin. Ito, ha. Hanapin natin. Ito, kita mo ha, ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya ha. Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya, wala makakalusot daw po sa mga maanumalyang flood control. Iputangin na mo, Sandro, ikaw nga tinuturo ni Chavit Singson na maraming substandard at ghost project sa Ilocos. Tapos sabihin mo, walang makakalusot. Taginang yan. Walang makakalusot dahil ang hindi nyo kaalyado, kulong. Lahat kayo na involved at magkaalyado, ligtas. Kaya walang makakalusot. yan, nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla, at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung Ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent? Ang Ombudsman, bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan nyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Opo. Sabi niya, hindi Sige, ko Sandro. pinangpangunahan ng Pangulo, pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga Dapat isigaw niya, mga kurakot kulong na yan, kasama ako. Yan dapat ang sinigaw ni Sandro Marcos. Yung mga magnanakaw, mga kurakot, ikulong na yan. Tapos turo niya yung sarili niya, kasama ako. Dapat gano'n ang kanyang kinanta doon. pulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Tama. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Ha? Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din ni Remulla, oo, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha? Magkasabwat nga, independent daw siya. Pero magkasabwat. Yan ang independent na kasabwat ng pagnanakaw at panggigipit sa kalaban ng nakaupong si Bongbong Marcos ngayon. Tandaan niyo po mga kababayan po natin yung United People's Initiative Hakbang ng Maisog, hindi po nila ni minsan man kinakalaban ng gobyerno. Dahil ang gobyerno po is yung taong bayan.
Sinasabi nga po ng mga retiradong sundalo, hindi po nila pilit or gustong bumagsak ang gobyerno natin. Sapagkat ang gobyerno is taong bayan. Walang kasalanan yung gobyerno dito sa mga pagnanakaw na ginagawa po ng nakaupo sa pwesto. Yung may kasalanan dito ay kung sino po yung mga magnanakaw at kung sino po yung nagkonsente sa mga magnanakaw. Kung sinasabi ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman, okay. Ang may kinalaman lang Sardico, Martin Romualdez, o siyempre kung anak niya kasi may mga project. Sinasabi niya na ito yung mga magnanakaw. Iba paano yung ikaw yung nagkukonsente? So, dawit ka rin dyan. Kaya, kahit anong gawing paghuhugas ng kamay nitong si Bongbong Marcos, wala na tong lusot. Kayo ng direksyon sa isang congressman, kahit ba anak ng presidente yun, hindi ba independent? Yes. Yan, tama. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ang Malacanang. Tuta, si Remulla. Ito po, Naku, boss, mali na ho yung direksyon nyo. Knock-knock. Eto, alam nyo, ganito yan eh. Ang sinasabi nila, lame excuse yan eh. Yan eh, dahilang kapuitan na ayaw, hindi daw magte-tell all Dahilang kapuitan. ang mga diskaya, kaya ayaw mag-state witness. Alam nyo, pwede nyo i-compartmentalize yan. Maraming kaso yan, di ba? Opo. Pwedeng dito, ligtas siya kung magte-testify siya against X. Pero, hindi siya magte-testify against Y. Iba-ibang kaso naman yan eh. Hindi naman isang kaso yan eh. Wala namang sinasabi kahit saan sa batas na if you do not tell all, hindi ka pwede mag-state witness. Tama. Iba-ibang criminal cases yan. Pwede siyang state witness dito. Dito, pwede siyang sabit. Pero, Yung pala take yun. advantage na yung ibang kaso ay masasuccessfully prosecute nyo dahil sila ay magiging state witness. Kaya lang, ayaw talaga nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Sinabi na pati yung ICI hindi pa nga in-evaluate Hindi pwede. Personally daw. Wala kaming pakialam sa personal na opinion mo. Ala. Secretary Singson, ICI ka. Anong opinion ng ICI dyan? Yan, nawala tuloy ng gana. Grabe. Hindi, walang mangyayari dyan. Maniwala kayo. Cycle yan eh. Pero attorney, sabi nung mag-asawa, galing sa kanila yung perang ibinigay kasi. Kaya Ayun alam nga. nila yun. Kaya nga, ayaw silang gawing state witness. Yun ang problema. Sabi ni Gilbert Tricaforte, iba daw yung interpretasyon. Tama po yun, mga kababayan po natin. Wala tayong maaasahan na mangyayari po dito sa ICI. Talagang ito po ay paikot-ikot lamang. Ito po ay ginawa yung ICI para pagtakpan yung anomalya ng mga kasabwat ni Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. And especially po itong si Martin Romualdez. Kaya yung itong mga business sectors na ito, sa ngayon nakikita natin, nakikialam na mga kababayan natin. Hindi na po nila kaya po eh. No? Nagkaroon po ng rally yung United People's Initiative doon po sa Forbes Park, of course sa pangunguna nitong si Congressman Miao Miao, tapos sa Dasmariñas Village. Yan daw kasi po is mga lugar ng mga mayayaman. So ang sabi ng mga nasa business sectors, tama na pakyot. Naku po, hindi naman cute yan si Bongbong eh. Pero sabi nila, tama na pakyot. Sampulan mo na. Business groups demand Marcos confront massive corruption heads on after trillion taxpayers. Ito po, yung kabuuan dyan sa balita na yan, mga kababayan po natin. Sabi nga dito, mga kababayan po natin, na ang ninakaw po is trillion na. So, apektado na rin po, pati yung national security para sa mga business sectors. Apektado rin po yung kanilang mga negosyo. Dahil yung mga investors po ay halos ayaw nang pumasok sa ating bansa dahil takot sa talamak na korupsyon. At ito, basahin natin. For the first time in recent memory, 34 of the country's most influential business organization from Makati Business Club, MBC, to the Philippine Chambers of Commerce and Industry, PCCI, have come together to demand swift and divisive actions from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. over what they call historic and unprecedented corruption scandal, crippling the nation's flood control and infrastructure program. This statement carried a sharper edge than the past appeals. Executive says it is time to move beyond rhetoric, prosecute perpetrators regardless of rank. Grabe, mga kababayan natin. So, ang sabi po ng mga business sectors,
kailangan mapanagot ang mga involved dito. Kahit ano man po yung posisyon ng mga ito. Disclose audit regularly or risk deeper damage to the public trust and investment sentiment. Grabe mga kababayan natin. So talagang nararamdaman po ng mga negosyante ngayon na itong matalamak na korupsyon ay nasasaktan din sila dahil yun nga, yung mga negosyo nila ay natatamaan. Basahin pa natin. In their joint appeal, the group said, with the major business organization representing members across all sectors, large, medium, small, and micro enterprises are co-signing this resolution. So, resolution po, lumabas po sila. Urgently calling on your administration to address without delay, take note po mga kababayan po natin, without delay, the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood controls and infrastructure project, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. Grabe mga kabayan. Para sa mga negosyante, no, itong matinding corruption ay talagang may banta na rin po sa ating national security. So ano-ano po yung mga business organization or business club yung mga nag-join? Hindi lang po yung Manila Business Club yung nakiisa dito. Hindi lang po itong PCCI yung nakiisa dito. Yung PCCI, yan po is Philippine Chambers of Commerce and Industry. PCCI, imbisi is Makati Business Club. So marami pa mga kababayan natin yung mga nag-join. Ito, mayroon pong nagperma sa resolution na 32 po na organization or business organization yung nakiisa po or pumerma sa apila kay Bongbong Marcos na dapat aksyonan po, mabilisin ang aksyon sa pagnanakaw na nangyayari po sa flood control. Ito yung mga to, sa ngayon, sa totoo lang, no, apila-apila pa lang sila. Nag-aapila pa lang ito, mga kababayan natin. Ibig sabihin, no, posibleng hahantong pa ito sa mga matitinding panawagan. Alam nyo, baka next move nito is panawagan ng mga business sector na mag-resign ka na, Bongbong Marcos. So, kabahan ka na, Bongbong. Okay, ano mga organization ito? Association of Abaca Farm Manufacturers of the Philippines, Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry. Number 3, Association of International Shipping Lines Incorporated, Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines. Number 4. Number 5, Capital Markets Development Foundation Incorporated. Number 6, Employers Confederation of the Philippines. Diyos ko, ang dami lahat, no? Nagkaisa na po lahat. Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Federation of the Philippine Industry, Financial Institute, Executive of the Philippines, Fintech Alliance Philippines, pansampo. Pang-11, Fintech Philippines Association, pang-12, Good Governance Advocates of the Philippines. Ito, mga mayors ito, yung good governance. Kasama dyan. Institute of Corporate Directors, number 13. Number 14, International Chambers of Commerce, Philippines. And number 15, IT and Business Process Association of the Philippines. Number 16, Justice Reform Initiative. Number 17, Management Association of the Philippines. Ang lalaking organization ito. No? Philippines Association of Legislative Service Contractors, Philippine Exporters Federation, Philippine Food Exporters Confederation, Philippine Franchise Association, number 21 na yan. Number 22, Philippine Hotel Owners Association. Ay grabe mga kababayan. Halos lahat na sectors po ay nananawagan kay Bongbong Marcos na aksyonan mo ito. Tama na yung papakyut-kyut mo. Galit na po yung mga business sectors. Ito, dar tayo, number 23. Philippine Plastic Industry Association, Philippine Retailer Association, Philippine Steel Maker Association, Philippine Young Entrepreneurs Association, Samahan ng Pilipinas ng mga Industriyang Kimika, number 27. And number 28, Supply Chain Management of the Philippines. 29, Tax Management Association of the Philippines.
Number 30, Women's Business Council Philippines. 31, Pilipina CEO Circle. And number 32, Healthcare Information. Grabe mga kababayan. Nakita nyo po kung gaano karami po yung mga business sectors nagalit po at nagsasabing, oy, Bongbong Marcos, tama na yung pagpapakyot mo. Aksyonan mo na yung matitinding corruption, massive corruption na nangyayari po sa ating bansa. Yan po yung kanilang panawagan dito kay Bongbong Marcos. And sabi ko nga sa inyo, mga kababayan natin, yung mga retiradong sundalo, men in uniform, kasamang mga police dyan, business sectors, mga iba't ibang sektor ng simbahan, nanawagan na, yung iba nanawagan na mag-resign ka na Bongbong Marcos. Ito yung matindi. Business sectors na po, mga kababayan. Itong sinasabi ni Kong Kiko Barsaga noon na doon tayo mag-rally sa Forbes, para magalit din yung mga negosyante at sila din ay manawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos. Ito na, matindi na po yung kanilang panawagan, mga kababayan po natin. Antindi na po ang kanilang panawagan na dapat aksyonan na, mabilisin, dahil nakikita po nila na pabanjing-banjing lang si Bongbong Marcos Mr. President, we strongly urge you to act decisively to signal your administration genuine commitment to justice, integrity, and accountable governance. Yan po yung sinasabi ng business group. Ayan yung nakikita nyo po sa screen natin. Yan po is iilan po sa mga nasa listahan ng mga business sectors. Nagalit na at pinipwersa na itong si Bongbong Marcos na aksyonan ang matinding corruption. Again, mga kababayan po natin, ang sinasabi ni Bongbong Marcos na politika lang ang rason kung bakit siya dinadawit dito. Hindi po ito pamumulitika, kundi ito po ay nakikita ng taong bayan. Dahil hindi po mangyayari ang matinding korupsyon na ito kung hindi mo pinirmahan ang maanumalyang budget mula 2023. Diba? At kung umaksyon siya sa noon pa lang na lumalabas na issue sa korupsyon, wala Ngayon lang siya umaksyon dahil galit na galit ng taong bayan. Kaliwat kanan na po yung mga kilos protesta. And ano nangyari? Natigil ba? Lalong lumala pa po sa totoo lang, mga kababayan po natin, dahil nakikita ng taong bayan na umaksyon nga siya pero cover up yung ginagawa. Dahil malapit na Sabi nga ni Senator Villanueva, hindi ako yung gumagawa ng desisyon. Malacanang ang gumagawa ng desisyon. Saan? Program. Yun. Kaya abangan natin, mga kababayan po natin, ang sunod na panawagan po ng business sectors. And kung a-action man itong si Bongbong Marcos, depende kung ang mga business sectors ay matuwa, masaya po sa kanyang gagawing action. Diyan natin malalaman kung ano po yung susunod na action at panawagan ng mga business sectors sa matinding korupsyon sa ating bansa. Tandaan nyo po, mga kababayan po natin, ang bansa na puno ng korupsyon, yung mga investors nag-aalangan na pumasok. Kasi pagka talagang corrupt ang isang gobyerno, sigurado ang negosyante, ang negosyo ay babagsak. Wala Walang maayos na foundation ng gobyerno mo, bagsak talaga. So nag-aalangan po yung mga negosyante ngayon. Kaya ito na sinasabi po ng Men in Uniform ng United People's Initiative ni Barsaga, na kanilang panawagan din na dapat makikialam yung mga business sectors sa nangyayaring matinding korupsyon ngayon sa ating bansa. And ito na, nagsalita na po sila. And ako nakikita ko more sectors pa yung magsalita dito, yung farmers, mangingisda, ayan na lahat. Lahat dyan na industriya. Lahat nandyan na po sa listahan sila po ay pumirma sa isang resolution para aksyonan ni Bongbong Marcos. Panagutin kahit sino pa. Ayan. So hanggang dito na lang muna, mga kababayan po natin. At marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod nating mga update. At kung kayo po ay umabot sa dulo ng ating live stream na ito, huwag kalimutang mag-like dito, mga kababayan. Maraming salamat po.